Mga kababayan, mga ate at kuya, si Pangulong Duterte ay na-interview and, hindi ko alam kung nire-reverse psychology lang niya yung kanyang anak, pero ayaw niyang pumayag na tumakbo si VP Sara bilang pangulo. Eh, kung tatakbo si VP Sara as president, it's gonna be in 2028 pa, hindi naman ngayon. Pero puwede rin naman ngayon, 'wag na nating antayin, 'wag na nating patagalin. Kung si GMA nga, eh, 'di ba nailuklok dahil si Erap noon ay involved sa allegedly wetting lord si Erap, right? Oh, ganyan. Yun lang yung issue ni Erap, hindi lang naging marunong sa pandarambong, hindi naman malaki yung kasalanan ni Erap, eh. Pero tanggal, pumalit si GMA. Eh, ito pang nakaupo ngayon na bangag tapos magnanakaw. Tapos nangako binudol tayo, ika continuity, tapos hindi naman naituloy yung mga nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Ay oras na para sipain ang bangag na yan. Simpleng-simpleng kalamidad na lagi naman nating dinaranas, hindi niya kayang, ah, 'di ba, mapaghandaan itong mga bagyo-bagyo. O ubos na raw ang pera natin, saan nila ginastos? Dahil daw ang dami-daming bagyo, naubos na ang pera natin, ay punyeta ka. Emergency funds, calamity funds, wala kang ganyan. Contingency funds, nasaan na? Tapos gusto nyo pang, well, dinukot nyo pa yung pera ng PhilHealth, 90 billion yon. Oh, mayat maya may nananalo sa loto, tapos 6 trillion ang budget ngayong taon. Anong narating ng 6 trillion? Mas malaki yun kaysa sa budget ni Pangulong Duterte, pero may bill si Pangulong Duterte, may pandemic pa. Oh, well, naiintindihan natin si Pangulong Duterte, grabe kasi ang dinaranas ni VP Sara ngayon, target talaga yung anak niya. Kailangan i-eliminate talaga ang, sabi naman ni VP Sara, di ba, ang mga vice presidents ay target talaga ng mga kalaban kasi kung ano man ang mangyari sa pangulo ay siya ang papalit. 'Di ba? Kung sino yung naghahangad maging pangulo, dapat ma-eliminate muna ang vice president. Halimbawa, kung si Quezon ay nangangarap maging presidente, ay dapat talagang maitumba si VP Sara. Kung nangangarap si Tambaloslos na maging presidente, dapat i-eliminate ang pangalawang pangulo ngayon, ligwakin si VP Sara, gurgurin, kulamin, lahat na, i-impeach. Also, si Quezon dapat din ma-elbow yan, masiko yan, matadyakan, di ba? Kasi karibal yan ni Tambaloslos para maging Vice President ni Kuting. Kuting, mag-ingat ka kapag naging Vice President mo si Tambaloslos. Ano kaya no, si VP Sara makinig sa tatay niya and then mag-resign siya as VP. Ay, magkakagulo yan si Quezon tsaka si Tambaloslos. Tapos Kuting, mas delikado ka pag si Tambaloslos ang vice mo. Ha? Tatraidorin kaya, kanyan, kilalang traidor ang pamilya niyan. Allegedly, ang pamilya ni Tambaloslos ang tumraidor sa tatay mo. Yung apelyido ng nanay mong yan, ang angkan din ang tumraidor sa tatay mo. Hindi malayong, di ba? Mategi bumbum ka na lang basta-basta. And then, mategi bumbum ka na lang. Ewan, kung ma-overdose ka, lasunin ka ng ahas mong. And baka si Tamba mismo ang tumraidor sa iyo. Kuting, delikado ka, inutil ka pa naman, syongahin ka pa, kahit nag-aral ka naman sa abroad. 'Di ba, lutang ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang trabaho ng pagiging presidente hindi dapat binibigay sa elite. Agree ba kayo mga ate at kuya? Kasi hindi naman alam ng elite kung paano. Diyos ko po, diring-diri yan si Kuting na yan. Nahalata ko na yan nung pumunta kami sa Malacanang nung meet and greet. Ganun siya. Ang moment ng pagpapapicture sa kanya, mga 10 minutes lang, nagmamadali na. Bawal nga mag-selfie katabi si Kuting. Bakit naman bawal mag-selfie katabi si Kuting? Anong masama sa selfie? Krimen ang selfie? Ay, ang tagal bago ako makapagpapicture sa kanya. Ay, di sumimple ako ng selfie. Ay, hinila ako ng PSG. Trabaho nila yun eh. Kaya sabi nila pasaway daw ako. Ay, gusto ko magkaroon ng picture sa. Actually, how sad. Ang kauna-unahang presidenteng na meet ko, at least official, si Kuting, hindi si PRRD. Until now, up to now, hindi ko pa nami-meet si PRRD. So, looking forward to meeting you, sir. Sana one day, sana soon, di ba? Ayan. Pero, wag mo namang, pagbawalan si VP Sarang maging pangulo namin. Hindi ka naman na pwede namin maging presidente. So, anak mo na lang ang aming pag-asa. Hopefully, si Baste din one day o kaya si Kong Pulong. But for now, one step closer na si VP Sara. Ano sa tingin nyo, mga mawinyas, mga nanonood? Payag ba kayo na umalis na lang si VP Sara sa politika? Pero maganda po yung ina-advise ni PRD, magnegosyo na lang daw si VP Sara. Magnegosyo taday!
Programa yun ni VP Sara. And 'di ba, para iwas gulo kasi naawa siya sa anak niya, maganda naman yung advice niya as a father, kaya lang paano ang Pilipinas kung walang katulad ni VP Sarang alam nating matino, malinis at hindi magnanakaw. Okay, let's listen to PRRD muna sa kanyang mensahe sa kanyang anak. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa, umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na vice president ka na. Lailan da Mayor, si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? Unsay ug naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamo ron gaduot sa iyaha. Unsay imong reminder? Ikaw kay lamang kan Inday. Wala, si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday, pati si Inday hindi po pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, ano na siya dyan? Kampi sa nanay niya. Ayun. Hindi naman siya pang ano, pero yung ano ni Inday is mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero as a father, grabe na luwi kasi mong palangga din mo si Inday. Oh, well, was there a time na... Hindi mo ba tangkil yan? Kasi a father is a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado na panahon. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako kay Inday, she has to do it. Kasi mas mabuti yung alam niya ang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin na mali-mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag kang pumasok. Medyo ano nga. Hindi ko pa napagsabihan yan, pero mas mabuti nandyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. I would have to agree to the former president na very rarely na, di ba, ang isang family ay may mga ganyang matataas na leader. Sino-sino lang ba naman yan? Well, yung mga Marcoses, dalawa yung naging presidente. So is the Aquino family, di ba? Si Corazon and si Noynoy. Sa mga Duterte, at least ngayon, dalawa na ring highest leaders meron ng kanilang pamilya. Former President Duterte and Vice President Sara. So, yeah. Kumbaga parang makontento na lang, yun yata yung mensahe ni FPRRD, and also babae ngayong kanyang anak, natural naman na poprotektahan niya yan. Kaya lang PRRD, merong isang mawin niya na nag-forward sa akin ng isang link, whoever you are, thank you, na ang ano daw, maybe may scientific basis ito, ang katalinuhan daw ng bata ay nakukuha sa nanay. And hopefully, maybe it's accurate, maybe not, pero may scientific basis eh. Parang ano yun pag-aaral ng science patungkol sa personality ng isang tao. Yung katalinuhan daw ng isang anak ay namana sa nanay. Pero yung personality ng anak ay namana sa ama. Oh.
So, kung matigas ang ulo, kung matigas ang ulo, kung hindi nakikinig, kuha daw yan sa ama. Oh, ang pagiging matalino daw ay kuha sa nanay. Talaga ba? Kasi, well, parehong mga bright yung parents ko. Yeah, pareho naman silang, pero ang tingin ko kasi, lalo nung bata ako, si Papa yung mas matalino kaysa kay Mama. Gano'n. Yun yung tingin ko nun. Maybe because mas mataas yung aral ni Papa sa nanay ko or something. Oo, maybe gano'n yun. And also kapag gumagawa ako ng mga assignments and projects, si Papa yung malimit na tumutulong sa akin or gumagawa niyan kung hindi ko kaya. And mataas yung nakukuha kong grades. Kasi minsan hindi ko kaya eh. Di ba mga drawing na ganyan. Yung tatay ko magaling yung sa pagdodraw. Namana ko naman ng konti. Pero yun nga, no, ang katalino ko, talaga. So kung namana ko yung katalinuhan ng tatay ko, mas matalino pa ako. Ay, bongga sana. So yun daw yun, yung wisdom siguro, yung knowledge, no, yung intellect ng isang bata ay pwedeng makuha. Pero may pamilya namang, yung aming salutatorian nung high school, ang tatay niya ay honor student din nung kabataan. Tapos, yung nanay niya, wala, payak na may bahay lang. Kumbaga, kilalang matalino at negosyante ngayong tatay nung kaklase ko. Kilalang matalino ang tatay niya, kaya pressured yung kaklase kong yun na hindi ma-surpass yung achievements ng tatay. Kasi magaling yung tatay niya, matalino, madiskarte. And may mga medals din nung kabataan, may mga award, ganon. Kilalang intelihente yung tatay, yung nanay naman niya payak na may bahay lang. So sabi namin, yung katalinuhan ng kaklase namin, yung for sure kuha niya sa tatay niya. Pero may ganyan daw, may scientific studies na yung maybe it's inaccurate, pero sa sitwasyon ng PRRD, no, sa tingin ko yung pagiging, ang tawag dyan, yung pagiging dominante ni VP Sara, dominante ba? Or hard-headed, or pagkakaroon niya ng strong personality, baka kuha niya yan sa tatay. Hindi talaga nakikinig. Hindi natin alam kung nire-reverse cycle lang ni PRRD si VP Sara. No, tama ba? Nire-reverse psychology lang niya. Na sinasabi niya na ganyan nga, huwag mo nang tahakin yung landas na yan, umalis ka habang nandito pa ako. Pero hindi ito dapat gawing, 'di ba? Hindi ito yung mensahe na ipang-reverse cycle mo lang eh. Or gagawin mo lang parang biro. Paano ka kung wala ako? Parang ganun yung mensahe ni PRRD eh. Iba pa rin yung protection niya bilang ama at ang kaalaman niya sa politics since dati nga siyang presidente. Habang nandito pa ako, makinig ka sa akin. Dahil pag wala na ako, baka kagatin mo ang siko mo sa pagsisisi. Right? Magpasalamat ka na, di ba, na nakakapag-advise pa ako sa iyo, makinig ka. Ganon. Well, ano yun, paninindigan yun ni dating Pangulong Duterte bilang ama, bilang loving father na ayaw niyang masasaktan, 'di ba? Ayaw niyang matroma ang anak niya or maghirap emotionally, hindi lang physically, sa trabaho, 'di ba? At sa mga nakakasalamuha. Pero Pangulong Duterte, kung wala kasi yung VP Sara na hopefully maging presidente natin, hindi na natin kailangan mag-antay ng 2028. Sana next year siya na, 'di ba? Huwag na sanang tumagal. Maawa ka naman, Lord, sa Pilipinas. 'Di ba? Mahigit 300 years na kami naduro sa mga 400 years na nga yata after ng colonization ng mga Espanyol. Panahon na, tama ba? Ang tawag diyan, ano na nga 'to eh, it's long overdue ang mga pagdurusa natin bilang iisang lahi. Hindi na tayo umusad. Pabagsak na tayo and hindi natin 'to magagawa kung wala tayong matinong leader na mapagkakatiwalaan natin. Hindi naman tayo sunod-sunuran lang, but we want someone na mag-guide sa atin, 'di ba, kapitan ng barko natin, papunta sa tamang landas. Hindi sa mga patuwad-tuwad na daan, hindi papunta sa bagoong Pilipinas, kundi sa totoong, 'di ba, future na walang masyadong nakawan o hindi kalat ang droga, katulad ng pamumuno mo PRRD. Nasimulan mo na eh, nasa momentum na tayo noon. Naunsyamin lang kami ngayon. Kaya hindi rin tayo masisisi ni PRRD na hangarin na another Duterte ang umupo dahil pinatikim nga sa atin ang tamang public service. Ang excellent public service, in fact, kung wala nga yung pandemic na yun eh, even yung pagsabog ng bulkan, baka 'di ba, umusad na tayo ng mas malayo-layo pa.
Kasi itong nakaupo ngayon, wala naman talagang balak na mga big ticket infra sa Pilipinas. Wala naman talagang balak paunlarin ang pamumuhay ng lahat. Ginagawa pa tayong tamad, bibigyan tayo ng kakarampot, mas malaki yung nakaw. Ayu-ayuda kunwaring 10K, baka yung 10K na yan, 100K yung sa kanila. Binabawi kinakabig mamimigay ng 10K tapos babawiin ng 8K. May ibang lugar pa nga 1.5 lang ang ibinigay, binawi. Walang nagsasampa ng kaso sa mga kongresistang gumagawa ng ganyan, nagbibigay ng ayuda ng 10,000 kahit 5,000 tapos binabawi. Kapitan ang mga kasabot, mga kapitan, mga konsehales, pati mayors, PRRD. Lugmok ang Pilipinas ngayon. Kaya mag-agree ba kayo, mga Mawinyas, mga kababayan, na kailangan natin ng panibagong leader, sana magaling sa kanilang pamilya, kasi may tiwala tayo. Nabudol na tayo PRRD, in as much as we want, diba, to support your protection and love for VP Sara, mas kailangan siya ng Pilipinas. At hanggat wala pang nag-i-emerge na panibagong pamilya na mapagkakatiwalaan namin o panibagong lahi, kayo muna. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po tayo.